Nakaupo si Ara sa balkonahe ng kanilang bahay, yakap ang isang tasa ng mainit na kape. Sa paanan niya ay naroon ang buong syudad, kumikinang sa ilalim ng umaga. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang bumabangon na araw, kasabay ng tunog ng naglalakad na mga paa mula sa likuran niya. Naramdaman niya ang mga bisig ni Rafa na pumulupot sa kanyang bewang. Mahigpit ang yakap nito at ang mainit na hininga nito sa kanyang batok ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Ang aga mo naman magising, mahal, bulong ni Rafa, bago nito hinalikan ang kanyang balikat. Ikaw rin naman, sagot ni Ara, sumandal sa dibdib nito. Ayoko kasing palampasin ang ganitong umaga. Tahimik, payapa. Hinigpitan pa ni Rafa ang yakap sa kanya. Ganyan din ang pakiramdam ko kapag kasama ka. Payapa, Ara ko. Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. 5 taon na silang kasal, at sa bawat araw, lalo lang lumalalim ang pagmamahalan nila. Si Rafael Hidalgo, matikas, matalino at higit sa lahat, mapagmahal. Siya ang pangarap niyang lalaki, ang kanyang happily ever after. Napag-isipan mo na ba ang gusto mong pangalan para sa magiging anak natin? Tanong ni Rafa, na para bang nabasa ang kanyang isip. Napangiti si Ara. Marami akong naiisip. Pero sana talaga, isang maliit na Ara o maliit na Rafa. Hinarap siya ni Rafa, hawak ang kanyang mukha. Anuman ang maging pangalan niya, at anuman ang kasarian niya, ang mahalaga, anak natin. Bunga ng pagmamahalan natin. Hinalikan siya ni Rafa, dahan-dahan. Isang halik na puno ng pag-ibig at pangako. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Wala na siyang mahihiling pa. Kinagabihan, abala si Ara sa paghahanda para sa hapunan ng pamilya. Ipagdiriwang nila ang birthday ng kanyang amang si Mang Ben. Simple lang ang handaan, pero puno ng pagmamahalan. Ang tanging nagpapagulo sa isip niya ay ang pagdating ni Vivian, ang kanyang kapatid sa ama. Napakagatlabi si Ara. Mula nang makabalik si Vivian mula sa ibang bansa, ramdam niya ang kakaibang aura nito. May ngiti sa labi, pero parang may tinatago sa likod ng mga mata. Darating ba si Ate Vivian? Tanong ni Ate Elena, ang matagal na nilang kasambahay, habang nag-aayos ng mesa. Ate. Kahit papano, kapatid ko pa rin siya, malungkot na sagot ni Ara. Napakunot ang noo ni Ate Elena. Basta, Maam Ara, mag-ingat ka dyan. Iba ang kutob ko sa batang yan. Napabuntong hininga si Ara. Hindi niya pinansin ang kutob ni Ate Elena. Pinilit niyang maging positibo. Siguro ay nagsiselos lang si Vivian dahil si Ara ang palaging napapansin. Dumating ang pamilya at sa huli si Vivian. Pumasok ito sa pintuan, nakangiti, at may dalang regalo para kay Mang Ben. Yakap-yakap nito si Mang Ben, at halos masilaw si Ara sa kinang ng suot nitong singsing. Happy birthday, Papa, masiglang bati ni Vivian. Sana magustuhan mo ang regalo ko. Salamat, anak, tugon ni Mang Ben, yumakap din kay Vivian. Nang magtagpo ang mga mata ni na Ara at Vivian, ngini siya ni Vivian si Ara. Ngunit sa likod ng ngiting iyon may bahid ng panlilibak. Kumusta, Ate Ara? Ani Vivian, at tila may diin ang iate. Ang ganda mo ngayon. Blooming na blooming. Napakislot si Ara. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o pang-aasar. Salamat, Vivian. Ikaw rin, ang ganda mo. Nakaramdam si Ara ng lamig sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa hapagkainan, masigla ang usapan. Ikinukwento ni Rafa ang kanyang bagong project sa trabaho. Nakikinig si Ara at nararamdaman niya ang pagmamalaki sa kanyang asawa. Tama nga si Papa, Rafa. Napakagaling mo talaga. Kaya ka pinipili ilagi sa lahat ng malalaking proyekto, komento ni Vivian, nakatingin kay Rafa ng matagal. Salamat, Vivian, sagot ni Rafa, nakangiti. Masipag lang talaga ako. Napasulyap si Ara kay Vivian. Napansin niyang tila iba ang tingin nito kay Rafa. Hindi lang bilang bayaw, kundi may mas malalim na kahulugan. Pinilit niyang ipagsawalang bahala ang kaba na naramdaman. Nang matapos ang hapunan, abala si Ara sa pag-aayos ng mga pinagkainan. Lumabas si Rafa para magpaalam sa kanyang ama. Naiwan si Vivian at Ara sa kusina. Ang swerte mo, Ate Ara, ani Vivian, nagpapahid ng lipstick. Mayaman, matalino at gwapo ang asawa mo. Lahat ay nasa iyo na.
Hindi lang naman sa yaman yan, Vivian, sagot ni Ara. Importante ang pagmamahal at respeto. Nga. Pero mas masarap siguro kung mayaman ka na, mahal ka pa, at gwapo pa ang asawa mo, sabi ni Vivian, nakangiti ng mapanukso. Sana ako rin. Biglang tumunog ang cellphone ni Ara. Isang text message mula sa unknown number. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang litrato ni Rafa, kasama ang isang babae sa isang restaurant. At may kasamang mensahe, "Your husband is not as faithful as you think, Ara. Open your eyes." Nabitawan ni Ara ang hawak na plato. Basag ang plato, basag din ang kanyang puso. Ate Ara, anong nangyari? Tanong ni Vivian, kunwari ay nagulat. Ayos ka lang ba? Tumingin si Ara kay Vivian, puno ng takot. Napansin niyang parang may kakaiba sa mga mata ni Vivian. Isang bahid ng kasiyahan? Hindi niya sigurado. Dumating si Rafa, narinig ang tunog ng basag na plato. Ara, anong problema? Tanong nito, lumapit sa kanya. Hindi makasagot si Ara. Ipinakita niya kay Rafa ang litrato. Nagulat si Rafa. Ara, hindi ako yan. Saka, sino iyang babaeng yan? Hindi ko kilala. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Rafa. Umiling si Ara. Hindi ko alam. Huwag kang maniniwala dyan, Ara, sabi ni Rafa, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Mahal na mahal kita. Ngunit ang pagdududa ay unti-unting gumagapang sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Bakit may ganoong larawan? At sino ang nagpadala nito? Kinabukasan, habang nasa trabaho si Ara, nakatanggap siya ng tawag mula sa dian ng eskwelahan. Ms. Zamora, kailangan ko kayong makausap, sabi ng dian. May seryosong isyu kaming natanggap na kailangan nating linawin. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ano na naman ito? Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang papasok sa opisina ng dian. Bawat hakbang ay tila milya-milya ang layo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang mabangis na hayop na handang sumabog anumang oras. May alam na siyang masama ang mangyayari. Nararamdaman niya iyon. Nakatayo si Dian Martinez sa likod ng kanyang lamesa, seryoso ang mukha. Sa tabi nito ay si Imeth Reyes, ang school counselor. Hindi pa man nagsasalita ang Dian, ramdam na ni Ara ang bigat ng kanilang tingin. Maupo kayo, Ms. Zamora, malamig na bati ng Dian. Umupo si Ara, ang mga mata ay nakatuon sa dalawa. Ano po ang problema, Dian? Nagpakita ang Dian ng isang folder. May natanggap kaming seryosong reklamo laban sa inyo, Ms. Zamora. May kinalaman ito sa inyong karakter at integridad bilang isang guro. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano pong reklamo? Binuksan ng Dian ang folder at inilabas ang ilang litrato. Ang mga larawan ay nagpapakita sa kanya na may kasamang lalaki sa iba't ibang lugar, sa labas ng eskwelahan, sa isang restaurant, at sa isang parke. Ang bawat kuha ay may kurot sa puso ni Ara. Pinagsama-sama ang mga litrato, tila isang salaysay ng kasalanan niya. May mga saksi rin po kami, Ms. Zamora, dagdag ni Imeth Reyes, at inilapag ang ilang piraso ng papel. Mga testimonya mula sa mga estudyante at magulang na nagsasabing kayo raw po ay may illicit affair. Napanganga si Ara. Hindi totoo yan. Dian, Reyes, alam niyo po ang track record ko rito. Never akong gumawa ng kahit anong makakasira sa pangalan ng eskwelahan o sa propesyon ko. At sino ang lalaking iyan sa litrato? Hindi ko po siya kilala. Ang lalaking nasa litrato ay may pagkakapareho sa isang dating propesor na naging mentor niya sa kolehiyo, ngunit hindi ito ang mukha ng propesor na iyon. Isang malaking setup. Kung hindi ninyo siya kilala, bakit kayo magkasama sa mga litratong ito, Ms. Zamora? Tanong ng Dian, nakakunot ang noo. At bakit may mga testimonya mula sa mga estudyanteng nakakita raw sa inyo na lumalabas kasama ang ibang lalaki? Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Ramdam niya ang pangingilid ng luha. Naintindihan na niya. Ito ang gawa ni Vivian. Siya lang ang may matinding motibo para sirain siya. Pero paano? At bakit ganito kalalim ang paninira? Dian, kailangan niyo akong paniwalaan, pakiusap ni Ara.
May naninira po sa akin. May gumagawa ng kwento para saktan ako. Enes Zamora, kailangan naming panindigan ang integridad ng aming institusyon. Ang mga ebidensya ay malinaw. Hindi kami pwedeng magbulag-bulagan, sabi ng DN. Para sa kapakanan ng mga estudyante at ng reputasyon ng eskwelahan, kailangan naming ilabas ang inyong pangalan mula sa faculty list namin. Napatayo si Ara, pakiramdam ay nawalan ng lakas ang mga tuhod. Tinatanggal niyo po ako. Dahil sa mga peking ebidensya na yan? Napakabilis ng mga pangyayari. Pagkalabas niya sa DN's office, pakiramdam ni Ara ay bumagsak ang buong mundo niya. Nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng pangalan. At ang mas masakit, baka mawala rin siya kay Rafa. Pagka-uwi niya, naabutan niya si Rafa sa sala, nakaupo at seryoso ang mukha. Nasa tabi nito si Vivian na may panyong hawak at tila umiiyak. Anong nangyari, mahal? Tanong ni Rafa nang makita siya. Tinawagan ako ng DN. Ano raw tong nakakarating sa kanila? Tumingin si Ara kay Vivian. Ang kapatid niya ay nakayuko, pero alam ni Ara na nakatingin ito sa kanya mula sa ilalim ng kanyang buhok. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Tinanggal ako sa trabaho, Rafa, halos pabulong na sabi ni Ara. Dahil sa paninira. May mga peking litrato at testimonya. Pek? Ara, nakita ko ang mga litrato. May iba't ibang lugar, iba't ibang oras, sabi ni Rafa, may halong galit sa boses. Sino ang lalaking iyan? Bakit kakasama niya? Napakunot ang noo ni Ara. Hindi ko siya kilala, Rafa. Hindi ko siya nakasama. May nag-set up sa akin. Set up? Ara, sapat na ang sinira ng isang setup sa buhay ko noon, sabi ni Rafa, biglang tumayo. Ayoko nang maranasan ulit yan. Biglang sumiklab ang galit ni Rafa. Ang kanyang fatal flaw ay nagpakita. Dahil sa kanyang nakaraang trauma, mabilis siyang magduda at maghinala. Rafa, mahal, pakinggan mo ako, pakiusap ni Ara, lumapit dito. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Alam mong mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Pero bakit may ganito? Sino ang lalaking yan, Ara? Sagutin mo ako, galit na tanong ni Rafa. Nagulantang si Ara sa tindi ng galit ni Rafa. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ate Ara, Rafa, sana mag-usap kayo ng maayos, sabi ni Vivian, kunwari ay nag-aalala. Sana malinawan ang lahat. Napakasakit ng boses ni Vivian, puno ng pagkukunwari. Alam ni Ara na si Vivian ang salarin, pero paano niya ito mapapatunayan? Wala nang pag-usapan, Ara, sabi ni Rafa, malalim ang boses. Ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang ibalik. Hindi ko kaya na pagdudahan ka sa bawat galaw mo. Naglakad si Rafa patungo sa mesa at kinuha ang isang envelope. Ibinigay niya ito kay Ara, at nang buksan niya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Mga papel para sa annulment. Nabitawan ni Ara ang mga papel. Hindi siya makahinga. Ang mga luha ay naglanda sa kanyang pisngi. Rafa, hindi. Hindi mo to magagawa sa akin, pakiusap ni Ara, umiiyak na. Ginagawa ko na, Ara, malamig na tugon ni Rafa. Ngunit may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Ayoko nang masira pa ang buhay ko. Hindi ko kakayanin ang isa pang pagtataksil. Niyakap ni Vivian si Rafa. Rafa, kumalma ka. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Nakatayo si Ara sa gitna ng sala, parang estatwa. Ang mga papeles ng annulment ay nakakalat sa sahig, kasama ang basag na plaka na nabitawan niya kahapon. Ang bahay na dati ay puno ng pagmamahalan, ngayon ay napuno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, tila nakikisabay sa pag-iyak ng kanyang puso. Pinulot ni Ara ang isang piraso ng basag na plato. Ang kanyang buhay ay tila ganito rin, basag, durog at walang pag-asa. Paano na ako, bulong niya sa sarili habang lumalakas ang hagulgol. Paano na ang lahat? Nanlalamig ang mga kamay ni Ara habang nakaupo sa loob ng gynecologist's clinic. Ang pagkakahiwalay nila ni Rafa ay sariwa pa sa kanyang isip, bawat salita nito ay tila kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Pakiramdam niya, simula nang lumabas ang mga peking ebidensya, unti-unti nang nawasak ang lahat ng pinapangarap niya. Ngayon, may panibagong kaba siyang nararamdaman. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang huli siyang datnan,
at tila iba ang pakiramdam niya sa mga araw na ito. Ms. Zamora, pwede na po kayong pumasok, sabi ng nurse at iginaya siya sa loob ng silid. Ngumiti si Ihi Santos ang kanyang obgyn. Kumusta ka, Ara? Anong pakiramdam mo? Pilit ngumiti si Ara. Okay lang po, Dosi. May kakaiba lang po akong nararamdaman. Sinimula ni Ihi Santos ang ultrasound. Ang mga mata ni Ara ay nakatuon sa monitor, umaasa at nangangamba. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. May nakikita ako rito, Ara, sabi ni Ihi Santos, nakangiti. Congratulations! Buntis ka. Nakahinga ng maluwag si Ara. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkalito, mayroong paring pag-asa. Mayroong paring dahilan para lumaban. Salamat po, Dosi, pabulong na sabi ni Ara, luhaan ang mga mata. Pero, sabi ni Ihi Santos, at tila nagulat ang mukha nito. Nagsimulang mag-zoom in ito sa monitor. Sandali lang. Teka, hindi lang isa ang nakikita ko. Mukhang wow. Napatingin si Ara sa doktor, kinakabahan. Po? Ano po? Ara, buntis ka sa 5, masiglang sabi ni Ihi Santos, na tila di makapaniwala. Quintuplets. Isang himala ito, Ara. Nanlaki ang mga mata ni Ara. 5. Ang kagalakan ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay matinding takot. Paano niya bubuhayin ang 5 bata? Wala na siyang trabaho. Iniwan na siya ng asawa niya. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Ara sa isang bangko sa lumang parke, hawak ang ultrasound photos. 5 bilog, 5 munting buhay na nakasiksik sa kanyang sinapupunan. Pinagmasdan niya ang mga larawan at ang mga luha ay patuloy na bumuhos. Mga anak ko, bulong niya, yakap ang kanyang tiyan. Paano na tayo? Paano ko kayo bubuhayin? Wala na ang papa niyo. Wala na akong trabaho. Wala na akong pera. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang magtago sa isang sulok at umiyak lang. Ngunit nang maramdaman niya ang munting sipa sa kanyang tiyan, nagkaroon siya ng lakas. Hindi niya pwedeng pabayaan ang mga anak niya. Sila ang tanging pag-asa niya. Sila ang magiging dahilan para lumaban siya. Kailangan niyang magsimula muli. Sa isang lugar na malayo sa lahat ng sakit at alaala. Sa probinsya. Sa probinsya ng kanyang lola. Doon, makakapagsimula siya ng bagong buhay para sa kanyang mga anak. Walang makakakilala sa kanya. Walang makakaalam ng nakaraan niya. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Makalipas ang 1 buwan, nasa probinsya na si Ara. Ang maliit na bahay ng kanyang lola ay payapa, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang sariwang hangin at ang tahimik na kapaligiran ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kanyang kalungkutan. Nagsimula siyang maghanap ng simpleng trabaho. Nagturo siya ng private lesson sa mga bata sa kapitbahay, nagtatanim ng gulay sa bakuran para ibenta sa palengke. Mahirap pero masaya siya dahil alam niyang para sa kanyang mga anak ang bawat pagod niya. Sa gabi, kinakausap niya ang kanyang tiyan, kinukwentuhan ang kanyang 5 munting anghel. Mga anak, magiging matatag si mama para sa inyo, bulong niya. Dito tayo magsisimula ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Isang araw, habang naglalakad si Ara sa palengke, nakasalubong niya ang isang matandang babae na nakangiti sa kanya. Napakaswerte mong bata ka, Ineng, sabi ng matanda. Ang dami mong biyaya sa buhay. Halika, bigyan kita ng libreng prutas. Ngumiti si Ara. Sa kabila ng lahat, alam niyang mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Pag-uwi niya, umupo si Ara sa may bintana. May hawak siyang litrato nila ni Rafa, noong masaya pa sila. Pinagmasdan niya ang litrato at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay siya ring nagdulot ng matinding sakit. Dahan-dahan, itinago ni Ara ang litrato sa isang lumang kahon. Nagdesisyon siyang hindi na siya lilingon sa nakaraan. Ang kanyang mga anak ang kanyang kinabukasan. Sila ang kanyang pag-asa.
Paalam, Rafa, pabulong niyang sabi habang pinipilit na maging matatag. Para sa mga anak ko, lalaban ako. Hinalikan ni Ara ang kanyang tiyan at pinangako sa sarili na magiging matapang siya. 7 taon. 7 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Ara ang syudad, bit-bit ang durog na puso at 5 munting buhay sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng 7 taong iyon, binago niya ang kanyang buhay. Ang dati guro sa prestihiyosong unibersidad ay isa na ngayong mapagkumbabang nagbebenta ng mga gulay at nagtuturo sa mga bata sa isang liblib na probinsya. Ngunit ang bawat pagbabago ay sulit, dahil sa bawat paggising niya, kasama niya ang kanyang 5 munting himala, ang kanyang quintuplets. Mama, gutom na kami, sigaw ni Ethan, ang bunso, habang niyugyog ang kanyang braso. Napangiti si Ara. Si Ethan, ang pinakamalambing at emosyonal. Si Dana, ang nag-iisang babae, tahimik ngunit matalino. Si Caleb, ang masayahin, palaging nagpapatawa. Si Bryce, ang mapanuri at mahilig magtanong. At si Aidan, ang panganay, may pagiging maprotekta at responsable. Bawat isa ay may kanya-kanyang kulay sa kanyang buhay. Sandali lang, mga anak. Malapit na matapos ang niluluto ni Mama, sabi niya, habang hinahalo ang ginataang gulay. Kasalukuyan silang nasa kusina ng kanilang simpleng bahay. Ang amoy na niluluto ay pumupuno sa buong lugar, kasabay ng tawanan ng mga bata. Ito ang kanyang mundo ngayon, malayo sa ingay at gulo ng syudad, malayo sa mga alaalang nagdudulot ng sakit. Aidan, pakikuha naman ng plato, utos ni Ara. Agad sumunod si Aidan. Opo, Mama. Pinagmamasdan ni Ara ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga galaw. Hindi niya maiwasang makita ang bahid ng nakaraan sa kanilang mga mukha. Ang ilang features ay malinaw na kay Rafa. Ngunit pinipilit niyang huwag bigyan ng pansin. Para sa kanila, siya lang ang meron sila at sapat na iyon. Tara na, kain na tayo, aya ni Ara at nagsimulang lumamon ang mga bata. Makalipas ang ilang araw, kailangan ni Ara na pumunta sa bayan para mamili ng mga gamit sa eskwela at kaunting pagkain. Nagpasya siyang isama ang lahat ng quintuplets. Mama, bilhan mo kami ng ice cream, sigaw ni Caleb habang naglalakad sila sa mall. Ice cream? Sige, basta hindi kayo magulo, paalala ni Ara, hawak ang kamay ni Ethan at Dana. Sina Aidan, Bryce at Caleb naman ay naglalakad sa tabi nila. Habang naglalakad sila sa isang pasilyo, may nabangga si Ara. Nabitawan niya ang kanyang bag at nagkalat ang mga laman nito. Pasensya na po, sabi ni Ara, at agad na yumuko upang pulutin ang mga gamit. Okay lang po, miss, sabi ng isang boses, at yumuko rin upang tumulong. Nag-angat ng tingin si Ara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang lalaking nakabanggaan niya ay nakatayo sa kanyang harapan at nakatingin din sa kanya. Si Rafael Rafat Hidalgo. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi siya makapagsalita. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik, kasama ang sakit na matagal na niyang ibinaon. Hindi niya inaasahan na makikita pa niya ito. Dito, sa probinsya. Nagulat din si Rafa. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ara, ngunit nang bumaling ito sa 5 batang nakapalibot kay Ara, lalo itong nagulat. Mga bata na may pamilyar na mga mukha. Mga bata na may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Ara, bulong ni Rafa, tila di makapaniwala. Pilit na umiti si Ara. Rafa, anong ginagawa mo rito? May business trip ako, sagot ni Rafa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga bata. Sila-sila ba ang mga anak mo? Napakagatlabi si Ara. Hindi niya alam ang isasagot. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Biglang lumapit si Bryce, ang mapanuring anak ni Ara. Mama, sino po yan? Tanong nito, nakatingin kay Rafa. Lumapit din si Aidan. Mama, kilala mo siya. Nanatili ang tingin ni Rafa sa mga bata, tila sinisiyasat ang bawat isa. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaiba. Bakit ang pamilyar ng mga mukhang ito? Yung mga anak, siya ang uhumdi. Nanginginig ang boses ni Ara. Hindi niya alam kung paano ipapakilala si Rafa sa mga bata. Hindi rin niya alam kung paano tatakasan ang sitwasyon. Rafa, sigaw ng isang kasamahan ni Rafa, lumapit sa kanila. Ayos ka lang ba? Ang tagal mo.
Napilitang bumalik sa realidad si Rafa. Ah, ayos lang. Nabangga ko lang si Ara. Tara na, mama, yaya ni Dana, na tila ramdam ang tensyon. Agad na hinila ni Ara ang mga kamay ng mga bata. Sige, Rafa. Mauna na kami. Marami pa kaming bibilhin. Mabilis na naglakad si Ara palayo, bit-bit ang mga anak. Nararamdaman niya ang titig ni Rafa sa kanyang likuran. Bawat hakbang, tila bumabalik ang sakit at pagdududa. Habang naglalakad, narinig niya ang boses ni Ethan. Mama, ang gwapo ni Tito, sabi ni Ethan, na inosenteng nakangiti. Napangiti si Ara ng pilit. Ang ngiting iyon ay puno ng lungkot. Hindi alam ng kanyang mga anak na ang gwapong Tito na iyon ay ang kanilang ama. Nang makalabas sila sa mall, naramdaman ni Ara ang matinding pagod. Ang muling pagkikita na iyon ay nagpabalik sa lahat ng sakit. Ngunit sa likod ng sakit, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isip. Paano kung malaman ni Rafa ang totoo? Ang mukha ni Ara. At ang 5 bata. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Rafa ang eksena sa mall. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang hotel room, hawak ang isang baso ng whiskey, ngunit hindi niya malasahan ang kapaitan nito. Mas mapait ang nasa kanyang kalooban. Hindi siya makapaniwala. 7 taon. At sa 7 taon na iyon, akala niya ay tuluyan ng nabura si Ara sa kanyang buhay. Ngunit narito siya ulit at may kasama pang 5 bata. 5 bata na may pamilyar na mga mata. Mga bata na may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Daddy ka ba namin? Ang tanong ni Bryce ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isip. Natawa siya ng mapakla. Daddy? Paanong mangyayari yon? Iniwan niya si Ara. Pinagdudahan niya si Ara. Kinuha ni Rafa ang kanyang cellphone at pinagmasdan ang litratong patago niyang kinunan. Ang litrato ni Ara at ng 5 bata. Ang mga mata ni Aidan ay halos kopya ng kanya. Ang ngiti ni Caleb ay parang kanya noong bata pa siya. At ang tingin ni Bryce mapanuri, katulad niya. Imposible, bulong niya sa sarili. Imposible na mangyari ito. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa litrato, lalo siyang nilalamon ng pagdududa. Ang faith test noon. Malinaw sa kanyang isip ang resulta, negative. Hindi ikaw ang ama. Ngunit bakit ganoon na lang ang pagkakahawig ng mga bata? Agad na tinawagan ni Rafa ang kanyang abogado, si Atty. Reyes. Atty. Reyes, may gusto lang akong itanong sa iyo, sabi ni Rafa, seryoso ang boses. Yung faith test ni Ara noon. Sure ba kayo sa resulta noon? Naku, Sir Rafa, opo naman. Galing iyon sa pinagkakatiwalaang lab at personal ko pang sinundan ang proseso, sagot ni Atty. Reyes, tila nagtataka. Bakit po, may problema ba? Wala naman, mabilis na sagot ni Rafa. Naitanong ko lang. Sige, salamat, Atty. Ibinaba ni Rafa ang telepono, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagdududa. Alam niya na kung may isang tao na kayang manipulahin ang lahat, iyon ay si Vivian. Ang kapatid ni Ara, na naging dahilan ng kanyang pagdududa noon. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Hindi mapakali si Rafa sa kanyang hotel room. Kinabukasan, nagdesisyon siyang subukang lapitan si Ara at ang mga bata. Nais niyang makita silang muli, makausap at malaman ang katotohanan. Nagmaneho siya patungo sa bayan at tinanong ang mga residente doon kung saan nakatira si Ara Zamora. Madali siyang nakahanap. Isang simpleng bahay, ngunit puno ng buhay. Nakita niya si Ara na nagdidilig ng halaman sa bakuran, habang naglalaro naman ang mga bata sa labas. Nakangiti si Ara at kitang-kita ang pagmamahal nito sa kanyang mga anak. Lumapit si Rafa, dahan-dahan. Ara, tawag niya. Nagulat si Ara at mabilis na tumayo. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot at pag-iwas. Rafa, sabi ni Ara, may bahid ng panlalamig sa boses. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makausap, sabi ni Rafa, sinusubukan na maging kalmado. At ang mga bata? Sumiksik ang mga bata sa likod ni Ara. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Wala tayong pag-usapan, Rafa, sagot ni Ara, matigas ang boses. Tapos na ang lahat sa atin.
Pero Ara, kailangan nating pag-usapan to, pakiusap ni Rafa. Sila. Sila ba ang mga anak ko? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Ara, at hinawakan ang mga kamay ng mga bata. Halika na, mga anak. Pasok na tayo sa loob. Pumasok si Ara at ang mga bata sa bahay, at agad na isinara ang pinto. Naiwan si Rafa sa labas, puno ng sakit at pagkalito. Pabalik sa kanyang hotel, pilit na inaalala ni Rafa ang lahat. Ang bawat salita ni Ara, ang bawat tingin niya. At ang tingin ni Vivian noong naghihiwalay sila. Ang kanyang kapatid sa ama, na laging nasa tabi niya at sinusuportahan siya. Naalala niya ang naging relasyon niya dati. Bago si Ara, may isang kasintahan si Rafa na sinira din ang tiwala niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging mabilis maghukom at maghinala. At noon, pinaniwalaan niya ang peking test ng walang pag-aalinlangan. Dahil ayaw na niyang masaktan ulit. Napapikit si Rafa. Kung nagkamali siya. Kung totoo nga na siya ang ama ng mga bata. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Rafa. Hindi na lang ito pagdududa. Ito ay pagsisisi. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na si Rafa. Alam niya kung saan nagtuturo ang mga anak ni Ara. Sinundan niya si Ara at ang mga bata patungo sa isang maliit na eskwelahan sa probinsya. Nagkubli si Rafa sa likod ng isang puno, pinagmamasdan si Ara na nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang boses ay malambing. Kita sa kanya ang pagiging isang mapagmahal na ina. At pagkatapos nakita niya si Vivian. Nakita ni Rafa si Vivian na lumabas mula sa isang sasakyan at lumapit kay Ara. May dala itong basket ng prutas. Nakangiti si Vivian kay Ara, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kakaiba sa mga galaw ni Vivian. May something. Nagtagpo ang tingin ni na Vivian at Ara. Isang maikling pag-uusap at pagkatapos ay umalis si Vivian, ngunit bago ito sumakay sa sasakyan, sumulyap ito kay Rafa. Isang sulyap na puno ng panlilibak at pagkapanalo. Nanlamig ang dugo ni Rafa. Hindi na ito simpleng hinala. May koneksyon si Vivian sa lahat ng ito. May koneksyon si Vivian sa paninira kay Ara. At lalo siyang naniwala na siya ang ama ng mga batang iyon. Nagsimulang magbago ang takbo ng isip ni Rafa. Ang pagdududa ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na nakatiis si Rafa. Ang pagdududa ay naging katiyakan nang makita niya si Vivian. Alam niya na may malalim na laro si Vivian at ang kanyang mga anak, ang kanilang mga anak, ay nasa panganib. Kailangan niyang mapalapit sa mga bata. Iyon ang unang hakbang. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta si Rafa sa parke na madalas puntahan ni Ara at ng kanyang mga anak. Nakita niya silang papalapit, masigla at puno ng buhay. Nagkubli siya sa likod ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Nagsimulang maglaro ang mga bata. Naghahabulan, nagtatawanan at nagpapagulong-gulong sa damuhan. Napangiti si Rafa. May kakaibang init sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang mga ito. Maya-maya, narinig niya ang sigaw ni Caleb. Kuya Aidan, ayaw ko na. Pagod na ako. Nang lumingon si Rafa, nakita niya si Caleb na nakahiga sa lupa, maihawak na bola. Hindi niya sinasadya, ngunit ang bola ay gumulong patungo sa kanyang kinaroroonan. Kinuha ni Rafa ang bola. Lumapit siya kay Caleb at ibinalik ang bola. Ayos ka lang ba, bata? Tanong niya, nakangiti. Nagulat si Caleb. Opo, tito. Masigla nitong sagot at kinuha ang bola. Nang makita ni Ara si Rafa, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang lumapit sa mga anak. Salamat, Rafa, sabi ni Ara, may bahid ng pagdududa sa boses. Walang anuman, Ara, sagot ni Rafa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Caleb. Lumapit si Aidan. Mama, sino po siya? Tanong nito, may bahid ng pagtataka. Siya si Tito Rafa, sagot ni Ara, napakagatlabi. Tito Rafa, ang galing mo po sa bola, sabi ni Ethan, na lumapit din. Nagsimulang maglaro si Rafa sa mga bata. Pinasa niya ang bola kay Aidan, nagturuan sila ng shooting techniques. Sa bawat tawanan ng mga bata, lalo niyang naramdaman ang koneksyon. Pinagmamasdan sila ni Ara.
Ang kanyang puso ay naghahalo-halo ang emosyon. Galit. Pagdududa. Ngunit may bahid din ng saya nang makita niya ang kanyang mga anak na masaya kasama si Rafa. Sa mga sumunod na araw, palaging nakikita ni Ara si Rafa sa parke. Hindi niya ito masisisi dahil naglalaro ito kasama ang mga bata. Nagsimulang maging komportable ang mga bata kay Rafa. Tito Rafa, ang ganda ng kwento mo, sabi ni Dana habang nakaupo sila ni Rafa sa bench. Gusto niyo ba ng isa pa? Tanong ni Rafa, nakangiti. Si Rafa, na dati ay abala sa kanyang negosyo, ngayon ay nagkukwento ng mga bedtime story sa mga bata. Ang kanyang puso ay unti-unting naghihilom. Isang araw, habang naglalakad si Rafa, kasama si Bryce, napansin niya ang isang birthmark sa likod ng tenga ni Bryce. Isang maliit na marka na kamukha ng kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafa. Hindi ito pwedeng maging aksidente. Bryce, pwede ko bang tingnan ang tenga mo? Tanong ni Rafa. Naguluhan si Bryce, ngunit hinayaan niya si Rafa na suriin ang kanyang tenga. Kinumpirma ni Rafa ang nakita niya. Ang birthmark. Doon na nagdesisyon si Rafa. Kailangan niya ng panibagong fit test. Walang paalam kay Ara. Walang paalam sa mga bata. Kinuha niya ang sample mula sa buhok ni Bryce habang ito ay natutulog. Makalipas ang ilang araw, habang nasa opisina si Rafa sa syudad, tinawagan siya ng laboratorio. Sir Hidalgo, dumating na po ang resulta ng test, sabi ng teknisyan. Biglang kinabahan si Rafa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang telepono. Ano ang resulta? Tanong niya, halos hindi makahinga. Positive po, sir. 99.9% match. Ikaw po ang ama, sagot ng teknisyan. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ang mundo ay tila huminto. Napatulala siya. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang sakit. Ang pagsisisi. Ang mga luha ay naglanda sa kanyang pisngi. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang mga bata ay kanyang mga anak. At si Ara. Si Ara ay hindi nagtaksil sa kanya. Nabitawan ni Rafa ang telepono. Nag-echo sa buong opisina ang boses ng teknisyan. Positive po, sir. 99.9% match. Ikaw po ang ama. Nakatulala si Rafa, nakatingin sa kawalan. Parang binagsakan siya ng milyong-milyong bato sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi, hindi dahil sa kaba, kundi sa matinding sakit at pagsisisi. Ang mga bata. Ang kanyang mga anak. Ang quintuplets. Sila nga ang kanyang mga anak. At si Ara. Si Ara, ang babaeng pinagdudahan niya ng buong galit, ang babaeng pinaniwalaan niyang nagtaksil, ay inosente. Napaupo si Rafa sa kanyang swivel chair, hinawakan ang kanyang ulo. Ang mga luha ay naglanda sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa sarili niya. Paano niya nagawa iyon kay Ara? Paano niya nagawang ipagtabuyan ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, dahil sa isang kasinungalingan? Ang kanyang nakaraang trauma. Iyon ang dahilan. Ang babaeng unang sumira sa kanyang tiwala. Iyon ang bumulag sa kanya. Kaya nang makita niya ang mga peking ebidensya, hindi na siya nag-alinlangan. Basta niya na lang pinaniwalaan ang lahat. Naalala niya ang bawat salita ni Ara. Ang pakiusap nito. Ang mga luhang naglanda sa pisngi nito. At ang kanyang pagiging bingi at bulag sa katotohanan. Ang tanga mo, Rafa, bulong niya sa sarili, puno ng pagkasuklam. Ang tanga-tanga mo. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan si Atty. Reyes. Atty. Reyes, kailangan nating magkita ngayon. Importante to, sabi ni Rafa, nanginginig ang boses. Sir Rafa, may meeting po ako, simula ni Atty. Reyes. Walang meeting na mas importante rito, Atty. Reyes, galit na sabi ni Rafa. Kailangan nating imbestigahan ang lumang test. May mali roon. May malaking mali. Naramdaman ni Rafa ang pag-akyat ng matinding galit sa kanyang dibdib. Hindi lang sa kanyang sarili kundi kay Vivian. Ang kapatid ni Ara. Ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito. Makalipas ang ilang oras, nasa opisina si Atty.
Reyes, at nasa harapan niya si Rafa. Inilapag ni Rafa ang bagong CT test result sa lamesa. Ito, Atty. Reyes. Tingnan mo. Ito ang bagong resulta, sabi ni Rafa, hawak ang kanyang ulo. Sila ang mga anak ko. Lahat sila. Ang face test noon peke. Nagulat si Atty. Reyes nang mabasa ang resulta. Paano po nangyari ito, Sir Rafa? Personal ko pong sinundan ang proseso noon. Ibig sabihin, may gumalaw sa resulta. May nagbayad. At alam ko kung sino, malamig na sabi ni Rafa. Si Vivian. Si Vivian San Juan. Napakunot ang noo ni Atty. Reyes. Pero bakit po gagawin ni Vivian iyon? Inggit, Atty. Reyes. Inggit, sagot ni Rafa. Kailangan nating malaman kung sino ang nakipagsabuatan sa kanya sa laboratorio. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Nagsimulang mag-imbestiga si Atty. Reyes. Sinubukan niyang balikan ang lahat ng impormasyon tungkol sa CT test noon. Ang laboratorio, ang teknisyan, ang lahat ng koneksyon. Samantala, nasa kanyang isip pa rin si Ara. Ang sakit na idinulot niya. Ang pagdurusa nito. Ang kanyang puso ay nananabik na makita si Ara at humingi ng tawad. Hating gabi na at nasa dating bahay nila ni Ara si Rafa. Ang bahay na puno ng alaala. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng kanilang nakaraan. Ang tawanan nila. Ang mga lambingan nila. Naglakad si Rafa sa living room. Naalala niya kung paano sila nagtatalo ni Ara noon, habang si Vivian ay kunwari ay nag-aalala sa kanila. Pumasok siya sa kwarto. Ang kwartong dating pinagsaluhan nila ng kanilang pagmamahalan. Ang kwarto kung saan niya sinira ang puso ni Ara. Napakasakit ng bawat alaala. Ara, bulong niya habang hinahawakan ang unan ni Ara. Patawarin mo ako, mahal. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rafa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Atty. Reyes. Sir Rafa, may nahanap po akong impormasyon, sabi ni Atty. Reyes. Ang teknisyan na nag-handle ng CT test noon ay may matinding problema sa pera. At nakakita rin kami ng record ng malaking transaksyon sa bank account niya mula sa isang offshore account. Ang beneficiary ay may koneksyon kay Vivian San Juan. Biglang kumalat ang lamig sa katawan ni Rafa. Ang hinala niya ay naging katotohanan. At hindi lang yon, Sir Rafa, patuloy ni Atty. Reyes. May natagpuan din kaming mga lumang security camera footage mula sa entrance ng laboratorio noong araw na dinala ang samples. Nakita si Vivian na kausap ang teknisyan at may ibinibigay siyang envelope. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ang puso niya ay kumalabog ng matindi. Mayroon na siyang ebidensya. Malinaw na ebidensya. Si Vivian. Ang kanyang kapatid sa ama. Ang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Kumukulo ang dugo ni Rafa. Ang ebidensya mula kay Atty. Reyes, ang record ng transaksyon, ang footage, lahat ay nagtuturo kay Vivian. Hindi na lang ito hinala, ito ay isang malamig na katotohanan. Ang babaeng itinuring ni Ara na kapatid, ang kanyang kadugo, ay siyang sumira sa kanilang buhay. Naisip ni Rafa ang pagiging matamis ni Vivian noon, ang kanyang pagiging kisuportado, kuno habang unti-unting sinisira si Ara. Ang kanyang pagkamuhi ay umabot sa sukdulan. Ngunit hindi niya pwedeng basta-basta sugurin si Vivian. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niya ng motibo na magpapaliwanag sa lahat. Nagsimulang maghukay si Rafa. Kailangan niyang malaman kung bakit ganito kalalim ang inggit ni Vivian kay Ara. May mas malalim pa sa ibabaw ng simpleng selos. Unang tinawagan ni Rafa si Ate Elena, ang matapat na kasambahay ni Ara na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Alam niyang malalim ang koneksyon ni Ate Elena sa pamilya ni Ara. Ate Elena, si Rafa po ito, panimula ni Rafa, sinisikap na maging kalmado ang boses. Ay, Sir Rafa! Bakit po kayo napatawag? Tanong ni Ate Elena, tila nagtataka. Ate Elena, may gusto lang akong itanong sa iyo. Tungkol kay Vivian, sabi ni Rafa. Matagal na kayong kasama ng pamilya nila, di ba? Opo, sir.
Mula pa po noong bata pa si Maam Ara, sagot ni Ate Elena. Alam mo ba kung ano ang tunay na pinagmulan ni Vivian? Diretsong tanong ni Rafa. Biglang natahimik si Ate Elena. Nagtagal ang katahimikan bago ito nagsalita. Naku, Sir Rafa. Mailihim po yan. Pero hindi ko po dapat sabihin, nanginginig ang boses ni Ate Elena. Ate Elena, importante to, may kinalaman ito sa lahat ng nangyari kay Ara. Kailangan nating malaman ang katotohanan, pakiusap ni Rafa. Nagbuntong hininga si Ate Elena. Sige po, Sir Rafa. Sasabihin ko na po. Si Vivian po ampon lang po siya. Ang totoo po, kinupop lang siya ng papa ni Maam Ara matapos mamatay ang tunay niyang mga magulang sa isang aksidente. Mahal na mahal po siya ni Sir Ben, pero iba po talaga ang pakiramdam niya kay Maam Ara. Laging may selos. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ampon si Vivian. Iyon ang dahilan. Ang malalim na inggit, ang pakiramdam na hindi siya tunay na kabilang, na si Ara ang kumuha ng lahat ng dapat ay sa kanya, pati na ang pagmamahal ng kanilang ama. Dahil sa impormasyong ito, lalong naging determinado si Rafa. Ginamit niya ang kanyang koneksyon. Nagsimula siyang maghanap ng mga dating kakilala ni Vivian, mga taong nakatrabaho niya, at kahit mga lumang kaibigan. Gusto niyang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa buhay ni Vivian at ang kanyang mga posibleng pinagplanuhan. Nakahanap si Rafa ng isang dating katrabaho ni Vivian sa isang marketing agency. Ayaw magsalita ng katrabaho sa una, ngunit nang banggitin ni Rafa ang paninira kay Ara, unti-unti itong nagsalita. Si Vivian. Naku, sir, matalino yan. Pero mayabang. At sobrang inggitera, sabi ng dating katrabaho. Naalala ko pa, palagi niyang kinukumpara ang buhay niya kay Ara. Naiinggit siya sa lahat ng meron si Ara. Kahit sa mga simpleng bagay. May narinig ka ba tungkol sa anumang masasamang balak niya? Tanong ni Rafa. Wala naman po sa balak, pero may koneksyon siya sa isang underground group na nagbibigay ng serbisyo sa paninira. Mga pekera na ebidensya para masira ang reputasyon ng mga tao, sabi ng katrabaho. Narinig ko lang. Kinilabutan si Rafa. Mayroong koneksyon. Lahat ay nagkakasama-sama. Makalipas ang ilang araw, habang nasa meeting si Rafa sa opisina, biglang may kumatok. Pumasok si Vivian, nakangiti. Rafa, nandito ka lang pala, sabi ni Vivian na tila walang alam sa nangyayari. Dinalhan kita ng paborito mong kape. Umiti si Rafa, isang pilit na ngiti na puno ng panlilinlang. Kailangan niyang magkunwari. Kailangan niyang maglaro sa laro ni Vivian. Salamat, Vivian, sabi ni Rafa. Napakabait mo talaga. Wala yon, Rafa. Magkapatid tayo, sagot ni Vivian at umupo sa harap niya. Napansin ko, parang abala ka. May problema ba sa negosyo? Wala naman. Konting abala lang, sabi ni Rafa, habang tinititigan si Vivian. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Vivian, sinusubukan na basahin ang bawat reaksyon nito. Mabuti naman, sabi ni Vivian at uminom ng kape. Pero may problema ako, Rafa. Parang may mga nagmamasid sa akin. Feeling ko may naghahanap ng kung ano. Napakislot si Rafa. Nagsisimula nang maramdaman ni Vivian ang epekto ng kanyang pag-imbestiga. Nagmamasid? Baka naman guni-guni mo lang, Vivian, sabi ni Rafa, kunwari ay hindi interesado. Hindi, Rafa. Hindi ito guni-guni, sabi ni Vivian at tila nababahala. May mga taong nagtatanong tungkol sa akin. Sa nakaraan ko. Umiti si Rafa at nagpanggap na nagulat. Talaga? Sino naman kaya yan? Napansin ni Rafa ang bahagyang panginginig ng kamay ni Vivian habang hawak ang tasa ng kape. Alam niyang kinakabahan na si Vivian. Basta, Rafa. Parang may gustong manira sa akin. Pero wala naman akong ginagawang masama, sabi ni Vivian at napabuntong hininga. Sana matulungan mo ako. Siyempre, Vivian. Magkapatid tayo, di ba? Sabi ni Rafa, puno ng panunuya sa kanyang boses, ngunit hindi ito nahalata ni Vivian. Tulungan tayo. Nang makalabas si Vivian sa opisina, napakuyom ang kamao ni Rafa. Ang laro ay nagsisimula na. At sisiguraduhin niyang si Vivian ang matatalo. Hindi mapakali si Vivian.
Ang mga salita ni Rafa, ang pagiging kalmado nito, ay lalong nagpakaba sa kanya. Alam niyang may alam na si Rafa. Ang pagbisita niya sa probinsya ay hindi nagkataon. Napakuyom si Vivian sa kanyang kamao. Hindi siya pwedeng pumayag na bumalik si Ara sa buhay ni Rafa. Hindi siya pwedeng pumayag na makuha ni Ara ang lahat ng sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng huling desperadong hakbang. Kailangan niyang tiyakin na tuluyan nang mawala si Ara sa landas nila. Isang plano ang nabuo sa isip ni Vivian, isang plano na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan at magtatapos sa lahat ng pagsubok niya. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan si Ara, abala sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. "Hello," tanong ni Ara. "Ara Zamora," sabi ng isang boses, malalim at tinatakpan. "Hawak namin ang isa sa mga anak mo. Kung gusto mo silang makitang buhay, pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng bayan, mag-isa. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Kung hindi, patay ang anak mo." Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Nanlamig ang buong katawan niya. Agad niyang binilang ang kanyang mga anak na nasa classroom. Kumpleto silang 5. "Sino ka? Sino sa mga anak ko ang hawak mo?" tanig ni Ara, kinakabahan. "Huwag kang magtanong. Pumunta ka lang sa bodegang sinabi ko. Kung hindi, goodbye, anak mo," sabi ng boses at pinutol ang tawag. Hinawakan ni Ara ang kanyang dibdib. Sino kaya sa kanyang mga anak ang hawak nila? Lumabas siya ng classroom, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nakita niya sina Aidan, Bryce, Caleb, Dana, at Ethan na masayang naglalaro sa labas. Nakahinga siya ng maluwag. Lahat sila ay narito. Pero sino ang nasa tawag? Posible kayang ito ay si Vivian? Agad na tumakbo si Ara patungo sa faculty room at tinawagan ang kapitan ng barangay. Habang naghihintay siya ng sagot, naalala niya ang banta, "Huwag kang magsusumbong sa pulis. Kung hindi, patay ang anak mo." Napakagatlabi si Ara. Hindi siya pwedeng magsumbong. Hindi niya pwedeng isapanganib ang buhay ng kanyang mga anak. Nagdesisyon siyang pumunta ng mag-isa sa lumang bodega. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya doon, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Habang nagmamaneho si Ara patungo sa bodega, nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang matinding takot. Nang makarating siya sa bodega, nakita niya ang isang itim na van na nakaparada sa labas. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit nang maalala niya ang kanyang mga anak, nagpatuloy siya. Pumasok si Ara sa loob ng bodega. Madilim. Tahimik. Walang tao. "Nasaan ka? Nasaan ang anak ko?" sigaw ni Ara. Biglang bumukas ang ilaw. Nakita niya si Vivian, nakatayo sa gitna ng bodega, nakangiti ng nakakapangilabot. Sa tabi niya ay may 2 malalaking lalaki. "Ara, nag-iisa ka pala," sabi ni Vivian, nanunuya. "Napakatalino mo talaga. Hindi ka nagsumbong sa pulis." "Vivian, anong ginagawa mo?" galit na tanong ni Ara. "Saan ang anak ko? Anong gusto mo?" "Ang gusto ko," sabi ni Vivian, tumawa ng nakakatakot. "Ang gusto ko, Ara, ay mawala ka sa buhay ni Rafa. At sa mundo." Nanlaki ang mga mata ni Ara. "Vivian, baliw ka na. Walang kinalaman ang mga anak ko rito. Sila ang pinakamabilis na paraan para masaktan ka, Ara," sabi ni Vivian. "Kahit isa lang sa kanila ang saktan ko, magdudusa ka. At pagkatapos, tuluyan ka ng mawawala." Biglang lumabas sa likod ni Vivian ang isang lalaki, may hawak na kutsilyo. Nilapitan nito si Ara. "Huwag. Vivian, huwag mong sasaktan ang mga anak ko," sigaw ni Ara, umiiyak. "Masyado kang matapang, Ara." "Pero hindi mo kami kayang labanan," sabi ni Vivian, nakangiti. "Magpaalam ka na sa buhay mo." Napakagatlabi si Ara. Hawak ang kanyang tiyan, naghanda siyang lumaban. Biglang may pamilyar na tunog ng sasakyan. Isang malakas na busina. "Tigilan niyo yan," sigaw ng isang boses. Nilingon ni Ara ang pintuan. Nakita niya si Rafa, kasama ang ilang pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. "Rafa, paano ka nakarating dito?"
Agad na kumaripas ng takbo si Vivian at ang kanyang mga kasama. Ngunit mabilis silang hinabol ng mga pulis. Lumapit si Rafa kay Ara, agad itong niyakap. Ara! Ayos ka lang ba? Nakita mo ba ang mga anak? Ayos lang kami, Rafa. Nandito silang lahat sa eskwelahan, sabi ni Ara, umiiyak sa kanyang balikat. Nalaman ko na lang na may tumawag. Akala ko hawak nila ang isa sa mga bata. Hinigpitan ni Rafa ang yakap kay Ara. Hindi na nila kayo sasaktan. Hinding-hindi na. Ang sakit at takot ay napalitan ng pag-asa. Ligtas sila. Ligtas ang kanyang mga anak. At si Rafa dumating siya para iligtas sila. Ang takot na nadama ni Ara sa lumang bodega ay unti-unting napalitan ng panatag. Ligtas siya, ligtas ang kanyang mga anak at si Rafa ang nagligtas sa kanila. Ngunit sa kanyang puso may pagdududa pa rin. Paano niya malalampasan ang lahat ng sakit na idinulot ni Rafa noon? Paano niya muling pagtitiwalaan ang lalaking minsan nang sumira sa kanya? Para kay Rafa, ang sandali sa bodega ang nagpatibay ng kanyang desisyon. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Kailangan niyang tiyakin na magbabayad si Vivian sa lahat ng kanyang kasalanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta si Rafa sa istasyon ng pulis. Kasama niya si Atty. Reyes, dala ang lahat ng ebidensya laban kay Vivian, ang bagong safety test result, ang bank records ng technician, at ang security camera footage. Sir, malinaw po ang mga ebidensya, sabi ng hepe ng pulis, matapos suriin ang mga papeles. May sapat na po tayong basehan para kasuhan si Vivian San Juan sa attempted kidnapping at falsification of public documents, bukod pa sa iba pang kaso ng paninira. Ngumiti si Rafa. Hindi ito ngiti ng tagumpay kundi ng katarungan. Gusto ko pong tiyakin na makukulong siya ng matagal, sabi ni Rafa, malamig ang boses. Sirain niya na ang buhay ko, pero huwag na huwag niyang sisirain ang buhay ng pamilya ko. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa tulong ng ebidensya at ng testimonya ni Rafa, agad na naaresto si Vivian. Ngunit bago pa man siya maipasok sa selda, nakita ni Rafa ang ngiti ni Vivian. Isang ngiti na puno ng pagkamuhi at paghamon. Hindi pa tapos ang laban, Rafa, bulong ni Vivian habang kinakalagkad siya ng mga pulis. Hindi ako susuko. Sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Naramdaman ni Rafa ang kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya si Vivian. Hindi ito madaling sumuko. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang pagdinig sa kaso ni Vivian. Nasa korte si Rafa, kasama si Atty. Reyes. Sa kabilang banda, naroon si Vivian, kalmado, tila walang kasalanan. Pumunta sa witness stand si Atty. Reyes. Ipinresinta niya ang lahat ng ebidensya, ang bagong safety test na nagpapatunay na si Rafa ang ama ng mga bata, ang bank records na nagpapakita ng transaksyon kay Vivian, at ang video footage na nagpapakita kay Vivian na nakikipag-ugnayan sa technician. Your Honor, ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Ms. Vivian San Juan bilang mastermind sa paninira, kay Ms. Ara Zamora, at sa paggamit ng peking safety test para sirain ang pamilya Hidalgo, paliwanag ni Atty. Reyes. Biglang tumayo si Vivian. Nagsisinungaling sila. Wala akong ginawang masama. Si Ara ang malandi. Siya ang nagtaksil, sigaw ni Vivian, puno ng galit. Order in the court, sigaw ng hus. Muli ang mataas na emosyon. Ang matinding paghaharap. Nagsalita si Atty. Reyes. Gusto po naming ipresenta ang testimonya ni Ms. Elena Perez, ang matagal na kasambahay ng pamilya Zamora. Pumunta sa witness stand si Ate Elena, nanginginig ang mga kamay. Ate Elena, totoo po ba na ampon si Vivian San Juan? Tanong ni Atty. Reyes. Opo, totoo po, sagot ni Ate Elena, luhaan ang mga mata. Kinupkop po siya ng papa ni Maam Ara. Pero laging may inggit po siya kay Maam Ara. Sinasabi niya po noon na dapat sa kanya ang lahat. Kaya po hindi na ako nagulat nang mangyari ang lahat ng to. Nagulat ang lahat sa testimonya ni Ate Elena. Ang motibo ni Vivian ay unti-unting nalalantad. Sa huling bahagi ng pagdinig, hinarap ni Rafa si Vivian. Vivian, bakit mo nagawa ito kay Ara? Sa amin, tanong ni Rafa, malalim ang boses. Ngumiti si Vivian, puno ng paghamon.
Kasi dapat sa akin ang lahat, Rafa. Dapat ako ang mahal ng papa. Dapat ako ang mayaman. Dapat ako ang may masayang pamilya. Hindi si Ara. Lahat ay inagaw niya sa akin. Nayanig ang korte sa mga salita ni Vivian. Ang kanyang pagkasuklam at inggit ay umabot sa sukdulan. Pero wala kang inagaw, Vivian, sabi ni Rafa. Wala kang pwedeng agawin na hindi sayo. Ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Sa huli, matapos ang ilang araw ng pagdinig, ibinaba ng huwes ang hatol. Batay sa mga ebidensya at testimonya na iprinisinta sa korte, napatunayan po na nagkasala si Vivian San Juan sa lahat ng kaso laban sa kanya. Hinahatulan po siya ng 10 taong pagkakakulong nang walang piyansa. Bumagsak si Vivian sa kanyang kinaupuan. Nagsimula itong umiyak at nagwala. Hindi. Hindi ako papayag. Maghihiganti ako. Magbabayad kayo sa akin, sigaw ni Vivian habang kinakalagkad siya palabas ng korte. Nakahinga ng maluwag si Rafa. Ang katarungan ay nakamit. Ngunit alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Si Vivian, kahit nasa likod ng rehas, ay mananatiling isang banta. Ang pagkakakulong ni Vivian ay nagbigay ng panandali ang ginhawa, ngunit para kina Ara at Rafa, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang, ang laban para sa paghilom at pagbuo muli ng kanilang pamilya. Ang sugat na idinulot ng nakaraan ay malalim at ang tiwala, na minsang nasira, ay hindi madaling ibalik. Pagkatapos ng pagdinig sa korte, dinala ni Rafa sina Ara at ang mga bata sa kanilang dating bahay sa syudad. Ang bahay na iyon, na minsang napuno ng saya at pagmamahalan, ay tila nanlamig dahil sa matagal na panahon ng pag-iisa. Ara, dito na kayo titira, sabi ni Rafa, habang inihatid sila sa living room. Walang dapat mangamba. Ligtas kayo rito. Tumingin si Ara sa paligid. Bawat sulok ay may alaala, alaala ng kanilang pag-ibig, at alaala rin ng sakit. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa gitna ng sala, alam niyang tama ang desisyon. Para sa kanila. Salamat, Rafa, pabulong na sabi ni Ara. Pero kailangan nating mag-usap. Kinagabihan, nang matulog na ang mga bata, naupo sina Ara at Rafa sa balkonahe, sa parehong lugar kung saan sila nagsimula. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng mga salitang hindi masabi. Alam kong nagalit ka sa akin, Ara. Dahil pinagdudahan kita, panimula ni Rafa, at huminga ng malalim. At alam kong napakasakit ng ginawa ko. Tumingin si Ara kay Rafa, ang kanyang mga mata ay luhaan. Sobrang sakit, Rafa. Nawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko, ang pangalan ko, at halos pati ang mga anak ko. Alam ko. At pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon, sabi ni Rafa, hinawakan ang kamay ni Ara. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Nabulag ako ng galit at ng nakaraan ko. Pinaniwalaan ko si Vivian ng buong buo. Bakit? Tanong ni Ara, pabulong. Ikinuwento ni Rafa kay Ara ang lahat, ang kanyang nakaraang relasyon, ang pagkasira ng kanyang tiwala, at kung paano iyon ginamit ni Vivian para manipulahin siya. Ikinuwento rin niya ang pagtuklas niya sa pagiging ampon ni Vivian, at ang matinding inggit nito kay Ara. Napakagatlabi si Ara. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin sa akin ang lahat ng iyon. Kapatid ko siya. Hindi siya kapatid, Ara. Halimaw siya, sabi ni Rafa, mahigpit na hawak ang kamay ni Ara. Pero ang mahalaga ngayon, nasa atin na ang katotohanan. At kailangan nating buuin muli ang pamilya natin. Niyakap ni Rafa si Ara. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ni Ara ang init at seguridad. Hindi ito madali, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niya ang pag-asa. Naging hamon ang pagtanggap ng mga bata kay Rafa bilang kanilang ama. Nasanay sila na si Ara lang ang kasama nila. Mama, bakit biglang nandito si Tito Rafa? Tanong ni Ethan habang kumakain sila ng almusal. Mga anak, siya ang papa nyo, sabi ni Ara, malumanay. Siya ang tunay niyo pong ama. Nagkatinginan ang mga bata. Naguluhan sila. Si Bryce, ang mapanuri, ang unang nagsalita. Pero, Mama, sinabi mo na patay na ang papa namin, sabi ni Bryce. Napakagatlabi si Ara. Anak, mahabang kwento. Pero ang mahalaga, buhay ang papa nyo. At mahal na mahal niya kayo.
Dahan-dahang lumapit si Rafa sa mga bata. Mga anak, alam kong mahirap intindihin. Pero totoo ang mama nyo. Ako ang papa nyo. At gusto kong bumawi sa inyo sa lahat ng panahong nawala ako. Sa tulong ni Ara, unti-unting naintindihan ng mga bata ang sitwasyon. Naglaro si Rafa sa kanila, nagkwento ng mga nakakatawang karanasan, at nagpakita ng kanyang pagmamahal. Si Aidan, ang panganay, ang pinakamabilis na nakapag-adjust. Sumunod si Dana, at unti-unti ang lahat ng quintuplets. Nagpunta sila sa beach, nagpiknik sa parke, at naglaro sa playground. Bawat araw, lalong lumalalim ang koneksyon ng mga bata kay Rafa. At sa bawat araw, lalong naghihilom ang puso ni Ara. Isang gabi, habang naghahanda sila sa hapagkainan, inilabas ni Rafa ang isang maliit na kahon. Ara, sabi ni Rafa, lumuhod sa kanyang harapan. Alam kong marami akong pagkukulang. Maraming sakit ang idinulot ko. Pero handa akong ayusin ang lahat. Handa akong ibalik ang tiwala mo. Handa akong mahalin ka at ang ating mga anak habang buhay. Binuksan ni Rafa ang kahon. Isang singsing na kumikinang. Ara Zamora, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pwede ka bang maging asawa ko ulit? Tanong ni Rafa, luhaan ang mga mata. Tumulo ang luha ni Ara. Ang kanyang puso ay umaapaw sa emosyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang pagmamahal ay mas malakas. Rafa, pabulong niyang sabi at niyakap si Rafa. Mahal ko. Sa kanilang likuran, nagsimulang magpalakpakan ang mga bata. Niyakap nila ang kanilang mama at papa. Ang kanilang pamilya, buo na. Ang paghilom ay nagsisimula pa lang, ngunit alam nilang kakayanin nila ito, basta't magkasama. Ang araw ng kasal. 7 taon matapos ang kanilang pagkakahiwalay, muling nagpakasal sina Ara at Rafa. Ngunit ngayon, mas matatag sila, mas matapang at mas puno ng pagmamahalan. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas itong mas pinatibay. Nakatayo si Ara sa altar, nakasuot ng simpleng puting bestida. Sa tabi niya ay ang kanyang 5 munting anghel, sina Aidan, Bryce, Caleb, Dana, at Ethan. Sila ang kanyang mga flower boy at flower girl, masigla at nakangiti. Ang bawat hakbang niya patungo kay Rafa ay tila hakbang patungo sa isang bagong simula, isang buhay na puno ng pag-asa. Nakatayo si Rafa sa altar, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang pinagmamasdan si Ara na papalapit. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang pag-asa sa kinabukasan ay mas nangingibabaw. Mahal ko, bulong ni Rafa nang makalapit si Ara. Mahal ko rin, sagot ni Ara, luhaan ang mga mata. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng emosyon. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, muling ipinangako ni Ara at Rafa ang kanilang pagmamahalan at pagtitiwala. Pinapatawad kita, Rafa, pabulong na sabi ni Ara sa kanyang panata. Pinatawad ko na ang lahat ng sakit. At pangako ko, sa bawat pagsubok, lalaban tayo ng magkasama. Ara, pinangangako ko na hinding-hindi na kita bibitawan. Hinding-hindi na ako magdududa, sabi ni Rafa, nanginginig ang boses. Ang pag-ibig ko sa iyo at sa ating mga anak ay walang hanggan. Ikaw ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking lahat. Niyakap nila ang isa't isa at hinalikan. Ang palakpakan ng mga tao ay nagsilbing simbolo ng kanilang tagumpay. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Ang bahay na dati nanlamig ay napuno na ngayon ng tawanan, ingay at pagmamahala ng mga bata. Si Rafa ay mas naging hands-on na ama, kasama si Ara sa pagpapalaki sa quintuplets. Papa, tulungan mo naman ako sa homework ko, sigaw ni Dana habang abala si Rafa sa pagbabasa ng dyaryo. Agad na nilapitan ni Rafa si Dana. Ano ba yan, prinsesa? Tutulungan ka ni Papa. Pinagmamasdan ni Ara si Rafa. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Ito ang pamilyang nilabanan niya. Ang banta ni Vivian ay nagpatuloy sa simula, ngunit unti-unti nawalan ito ng bisa. Sa loob ng bilangguan, nawala ang kapangyarihan ni Vivian. Walang sinuman ang sumuporta sa kanya. Ang kanyang mga pagtatangka na guluhin si Ara at Rafa ay nabigo. Sa huli, tinanggap ni Vivian ang kanyang kapalaran, nabubulok sa kulungan, habang patuloy na bumangon at sumaya ang pamilyang sinubukan niyang sirain.
Isang gabi, habang nakaupo sina Ara at Rafa sa balkonahe, pinagmamasdan ang naglalaro nilang mga anak sa bakuran. Sino ang mag-aakala, Rafa, na ganito ang mangyayari sa atin, sabi ni Ara, nakasandal sa kanyang balikat. Hindi ko rin akalain, mahal, sagot ni Rafa, yakap si Ara. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon. Ang mga anak natin. Sila ang nagbukas ng ating mga mata. Sila ang nagbigay sa atin ng pag-asa, sabi ni Ara. Totoo yan, sabi ni Rafa. Sila ang ating himala. Tumingin si Ara sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Rafa. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali, ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Ang pamilya nila ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-unawa. At alam nila, basta't magkasama sila, walang pagsubok na hindi nila kayang lampasan.